Hello, good day po sa ating mga ka Greenfield Realty po and then welcome po sa aming YouTube channel. Ayan. Bali for today's video nandito po kami sa Tagkawayan, Quezon, kung saan bibisita po kami ng 8.4 hectares na property. So nakatayo na po ako mismo sa property ha. Nandito na po ako sa mismong loob. So bago tayo magsimula ng ating vlog, paki-like, paki-share and subscribe po sa ating YouTube channel. And then paki-pindot na rin po yung ating notification bell para updated po kayo sa aming mga property po na i-upload po. So tara, magsisimula na po tayong mag-vlog. So bali na dito po ako sa may pinakagitna ng property. Ayan, ito po ay nasa 7 kilometers para po makadabas po tayo dun sa Quirino Highway. So kung mapapansin nyo, may daan siya, pero ito po ay hindi po barangay road. Explain ko po kung bakit meron tayong parang pinaka road po dito. So ang property po is magsisimula po doon sa may dulo pa na yon, pero dito lang po ako nagsimulang mag vlog kasi dito po namin kakausapin po si Nanay as tenant. So mamaya i-interviewin din natin yan So galing na dyan kami kanina, kinausap ko na siya, and then siya naman daw po ay walang problema as long nababayaran po ng makakabili yung kanyang bahay in 100,000 pesos po So 100,000 lang po yung bahay na yan. Siya po ay aalis dyan. So napakabait pong kausap ni nanay. So yan, bali po explain ko, doon po ako nagsimula, pero yan po ay property na po ito. So doon po sa unahan pa is kamag-anak po nung nagbebenta nitong 8.4 na po ito So sila po ay magkakamag-anak, buhat po dun sa kauna-unahan na yon, and then ito yung binebenta po na 8.4, and then dun pa po sa dulo na yon, kamag-anak pa rin po nila yung may-ari. So nagkasundo po sila na wala po magsasarado ng daan, and then kung hindi po sila mag-iiba, nagbigayan po sila ng road. So ito po ay right of way ng bawat isa ng magkakamag-anak. So wala pong pwedeng magsarado. Ito po ay napagkasunduan na nila. So dito po ay nakakapasok po ang mga sasakyan. So kagandahan po nun, may pagkakaisa po sila. So doon pa po magsisimula ang property doon sa dulo, and then ayan po kabilaan na po yan. Pero ito po hindi po siya barangay road. Ito po ay pag-aari po ng mga tao or mga nakatira dito. So bigayan ang nangyari. Walang magsasarado ng daan. So ayan po. So tara, mag-iikot tayo ng property. So dito na muna tayo magsimula sa may pinakagitna So sa magandang, sa malinis na part para hindi tayo maahas. So dito muna tayo papasok. Ayan. Ikutin natin yung side by side. So mapapansin po natin kapantayan po yung ating property. Napakagaan naman ikutin kasi flat siya. So ayon po kay tenant, kay nanay, kausap ko kanina, ini-interview ko po siya. Sila po yung naglulukad dito. So ito po ay nasa 10,000 po na kabuo po yung nakukuha po nila. Ito po ay may 1,000 kapuno ng niyog. So 10,000 po every 45 days po yung nilulukad po nila dito. And then ito po ay puno din daw po ng kawayan. And then may mga saging na rin po ditong nakatanim. Yung saging po nasa 500 siya. So ito yung sinasabi kong bahay po na pinababayaran na lang po ni nanay sa makakabili ng 100,000. So okay na daw po sa kanya yon. Yan, daming kawayan dito sa part na to. So ito yung lalakaran po natin. Gaya na sabi ko, sakop po ito ng property, pero hindi nga po nila ito sinaraduhan kasi marami pa pong property doon sa dulo na kamag-anak din po nila yung nagmamay-ari po. So ito ayan po, sakop pa po yan. And then itong part na to
Kaya lang medyo masukal. So flat din siya. Ang haba pala nito. Ano? Oo nga po. Hindi na tayo makapasok. Ang dami niya mga sanga-sanga. Lakad tayo. So hinahagipan ko na lang po ng camera yung mga side by side po. Ano, hindi tayo makapasok. Medyo masukal. Pero kagandahan po nito ay flat na flat siya. Ay, anong puno itong malaki na to? Yan po. Ayun ay nara yate. Ah, nara. Pero hindi sa amin yan. Ah, okay. Sa kamag-anak, sa pinsan. So dito po yung end. Dito na po. Ito na po yung, kaya pala may bakod tong kabila. Ito yung pathway. Itong O, so dito na po yung mag-i-end yung property. Pero mamaya ikutin pa rin natin, ha. Pa sa kabilang dulo. Kaya malayo pa yan. So doon po, mga kamag-anak na nila. Kamag-anak na yung mga kamag-anak. ano, tutuloyin pa ho ba natin doon? Sa dulo? Doon po tayo dadaan sa may ano. So doon po sa may banda doon, ang sabi po ni nanay may sapa po doon. So iga naman po siya pagka po nagtatag-araw. So hindi rin natin makikita. Ano, yun po yung pinaka-boundary to another property. So dito po sa part na to, dito sa may right side ko, is wala po siyang masyadong laman na niyog. Pero doon daw po sa may kabila, doon daw po talaga maraming niyog doon sa kabilang part. So iikutin po natin yan. Dito muna tayo sa may tabi ng bahay ni nanay. So makakakita po tayo ng mga puno ng langka, and then may puno tayo ng santol. Meron din po tayong puno ng mangga na nakikita dito. So yung susunod na part na yun, hindi na po kasama, no? Dito na lang sa may gilid yan. Tara, ikot tayo. Babaybayan natin bawat gilid po ng property para makita natin. Nanay, yung pong kubo na to, kasama to? Ito po. Okay. So, sino po nakatira dyan? Okay naman po sa kanya. Okay. So, siya po si nanay, si tenant po. Ano, so, kausap naman namin siya. Wala namang problema. So, kasama na rin po yan bahay na yan sa magiging bentahan. Yung nga lang po ay talagang babayaran po ng makakabili. Hanggang saan po yan, Nay? Dito, kabilang pathway. May pathway dun sa gilid. Dito po. Nasamahan tayo na. Ayan, meron tayong dalandan dito. Tadi, ano pong puno ito? Ayan ay, anilaw. Anilaw. Ang bahay. Ang bahay ulit. Pang ano po, yung mga hardwood po, ano? Medyo masukal dito. Pathway yan. May pathway po. Bakit po may pathway? Yung noon daan dati nila. Ito magkapatid ang may-ari. So nilagyan nila ng pathway kasi yung dulo doon, kamag-anak din nila yung may-ari. Magkapatid. Magkapatid. Okay. So okay po. Tara. So hindi na tayo pupunta doon. Medyo masukal doon sa part na yun. Pero kapantayan pa rin po siya, no? So yung isa pong kapatid po ng may-ari nito is meron pong property doon. So dati daw po ay may pathway ito. Nilagyan para po may daan po sila doon sa mga nagdadaan po patung po sa likod ng property. Pero ngayon daw po wala na. Hindi na daw po dinadaanan. So marami din tayong mga hardwood na nakikita. Mga pwedeng pang haligi ng bahay. Yan, sakop po ng property yan. Yung maganda't maliwanag na yung malinis na yan. Sakop yan. Tapos hanggang dun pa po yan sa may dulo dun.
Kasama ko po sila guide saka si tenant po ano. Bali hindi kami nakadaan doon sa mga part na yun kasi medyo magubat. Marami mga siit. So dito tayo papasok sa may malinis na area. Pero pag nalinis po yan, ganito rin po itsura niyan. Patag din yan. Oo. Hindi lang talaga nalilinis eh. Hindi lang po siyang patag. Dito tayo, maganda dito, malinis na. So kailangan ipalinis yung area na yun, oh. No? So marami po ako nakitang mga santol. Ito yung mga anto, buli? Buli ba to? Tingting. Bangko, mga bilog, mga kupa. Binabarnisan na. Kaya nakagamitin na. So bali po, tayo po ay may TCT title and then buhay po si owner po. Ano yung nakapangalan sa titulo mismo. And then ito po ay meron ng sukat dati. So ito po ay meron po siyang 15 to 16 na muhon. Ayon po kay guide na kasama po natin ngayon. So napakaganda niya. Flat talaga siya. May fish pond. Sakop po nito? Ay, ayaw ko lang po kung So hindi siya clear kung masasakop. wala, naroon na yun sa kabila, doon yung lulusot din. Tara dito tayo ikot. Ano tatay yung mga ano na yan, yung mga halaman na yan? Maganda rin dito, naalis din naman nila, kahit yung mga ano. Pwede itong pauling ano? Oo. Boundary. Boundary ba yung pispan dyan? Oh, palikot na ganito sa patagan ito. Ay opo, patag na patag. Ang ganda. Kaya pag nalinis mo ito, inaando na. Pag nalinis mo ito, hindi na kailangan mag-bulldozer pa ng... Ayan, lakad pa tayo dun sa may pinaka-area. So, medyo naginanahan ako mag-video kasi bibihira na po dito sa Quezon po yung ganitong klase ng tayo ng lupa. Ano yung flat? So, madaling ikutin. Yan. And then kagandahan po kung sakaling dito po kayo sa Tagkawayan mag-a-avail ng property. Ang Tagkawayan po ay magiging first class municipality na po. So, meron po ditong itatayo na general hospital. And then, meron din po nakapropose na windmill po na gagawin po sa may bandang Mapulot. And then, kagandahan din po, kung tayo po ay manggagaling na Manila and then travel po tayo patungo dito sa Tagkawayan, tayo po ay may mga binubutas na diversion road po. So, Tagkawayan to Manila, and then Manila to Bicol na po siya. So yun yung mga road na binubutas na po para mas mapadali po yung ating pagbiyahe papunta po dito sa Quezon. So yun ang kagandahan ng bayan ng Quezon. And then yung mga road po natin, inuuna po nilang i-develop yung mga karamihan na dinadaanan po ng tao, yung mga barangay road po natin na nasa Quirino Highway po, sa malapit sa Quirino. Yun po yung mga daan na dinidevelop na po nila agad. So nahuhuli lang po ng konti yung mga nandito sa may sulok-sulok. Ayun, no? Ito po ay ipauling na lang po, kagaya po ng na sinasabi ko sa mga unang vlog ko. Pwede po kayong magpalinis ng area kagaya po nito. Halos wala naman siyang damo, pero mga ganitong pong siit, o kung tawagin siit o yung kahoy po, pwede nyo po itong ipauling. At ito po ay kung sakaling ipapauling nyo, kayo po ay hindi na po mamumblema ng pambabayad kasi maghahati lang po kayo ni owner po sa kumbaga maghahati lang po kayo na mag-uuling. So wala pong bayad.
ay hanggang dito po sa kalikod-likuran, flat po siya, kaganda. Kagandang property. Taniman nyo lang po to ng panibagong tanim na mga niyog, mga dwarfs na niyog. Ganda po nitong area na to. So pwede rin daw po ang source ng tubig ay balon. So sila nanay po ay may balon po sila. Mababaw naman daw po pwedeng maghukay. So yan, inikot po ng buong team po yung property. Kumbaga, inikot po namin, tinatry po namin makakita kami ng mga pwede namin lusutan para po makita po namin yung ibang view. Kaya lang talagang medyo masukal. Hindi basta siya damo. Siya ay mga siit. So, mahirapan talaga kami pumasok. Pero, kahit saan po kami pumunta, ito po ay 100% flat. So, magandang property po. Konting linis lang, okay na okay siya. So sa mga naghahanap po ng property na flat, yung pa pwedeng pag-alagaan ng mga hayop, at the same time ay pagtaniman, ayan, ito po yung ma-advise ko po sa inyong property. So nasa description box po namin yung price. So nakita ko naman po, updated po ang ating amilyar. And then may kuryente na po tayo sa mismong property po. Doon sa bahay po ni nanay, yung bahay po nilang mag-ina, may kuryente na daw po sila doon. So wala na po tayong i-worry. So may source to tayo ng tubig, balon, and then sapa. And then may source tayo ng kuryente. So okay na okay naman si property. And then doon naman po sa ating barangay road, semi-cemented po tayo. Meron po tayong part na cemented, and then may part na hindi. Pero kagandahan po kasi dito sa barangay road papunta rito sa may property, yung kanyang pong pinakakalsada is hindi po maputik. So pasok po si 4 wheels. And then hindi tayo matatakot na mabalaho dahil nga po yung pong pinakalupa niya is medyo mabato. So okay po siya. Yan, nahagip ko na lang po ng camera ko po yung yung mga gilid-gilid kasi hindi po ako talaga makapasok. Pero thumbs po ako dito sa property na to kasi ako po talaga, bet ko po talaga yung mga 100% flat na property. Yan, bali papalabas na po kami. So yan, lalabas na po ako ng pinaka-property. So talagang hindi ko po kayang ikutin si 8.4. Pero dito sa part na to na-amaze ako, no. So kung gagawin po natin, kung mabibili nyo po at maaabili itong property na to, pwede nyo po ipalinis ng ganitong kalinis po lahat kasi almost kapantayan po talaga. Bawat sulok po ng property or yung mga harap at likod is 100% flat. So pwede nyo po ipalinis paggawa nyo ganyan, and then ganito po yung magiging itsura na niya kasi dun sa may dulo, ayan marami pa pong niyog dyan. Kaya lang hindi po natin makita kasi nga po ay natubuan na siya ng mga siit-siit. So hindi natin makita yung talagang pinakakagandahan po niya. Yan, fresh air. So yan, lalabas na po ako ng pinaka-property. Kung sakali pong magustuhan niyo itong property na to, ito po ay, ulitin ko lang po, may sukat po ito na 8.4 hectares. Kung sakali pong maibigan nyo, o yung mga naghahanap dyan ng farm na 100% flat, ito na po yung marirecommend ko po sa inyo, no. So kayo na lang po ang mag-develop, magpatanim, para madagdagan yung mga produkto dito.
Kung sakali magustuhan nyo po to, pwede nyo po kami i-message sa aming WhatsApp and Viber po na mag-a-appear po sa inyong mga screen. And about po dun sa mga details, lalong-lalo na po dun sa price, talagang hindi po ako minsan nagbabanggit. So nandiyan naman po yan sa description box po namin. So pakiclick po yun, nandoon po yung aming price about sa property na mga ibinablog po namin. And then kung sakali po na yung po mga inquiries po natin, sorry po kung minsan po hindi ko po agad-agad nasasagot, pero mag-iwan lang po kayo ng message. Ayan naman po ay mababasa ko sa oras na free time ko na po. So basta mag-message lang po kayo kung anong property po yung maibigan nyo. Sasagutin at sasagutin ko po yan sa oras ng free time ko. So yan po, bali isang magandang property na naman po yung na-visit namin for today. So kung magustuhan nyo po, mag-avail na po kayo. I-message nyo po kami. Ayan. So by the way, I'm Olive, your site locator. Dito po sa Greenfield Realty. So, ayan po. Kami po ay lalabas na. So kasama ko po yung aming team. Thank you po.